sa lahat, batiin natin ang isang pag-ikot ng palakpakan. Mula sa Thailand. Isang walang laman na templo. Here comes the blue corner from Thailand. I gave you Paul Suk. Bigyan natin ng mainit na palakpakan. Inanyayahan namin ang batang manlalaro ng Chino na si Wang Zaiwei. Here comes the red corner from China. I gave you Wang Jiwei. Ang blue side player ay nagmula sa Kon Temple sa Thailand. Siya ay miyembro ng Hukbong Thailand. Edad, 24, taas, 173 cm. Ang kanyang record ay 125 fights, 78 panalo, at 31 KOs. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Wang Zaiwei mula sa China. Edad, 21, taas, 175 cm. Professional na record, 27 fights, 22 panalo, 13 KOs. Ang referee para sa laban na ito ay si Engs Panghungtao. Sa mga manonood sa live at sa harap ng kanilang mga telebisyon, magandang gabi lahat. Ang pinapanood mo ngayon ay ang site ng kompetisyon ng Emil Legend Mansion Station. Ako ang komentarista na si Liu Tingting. Ako si Dong Jiantao. Ang kompetisyon na ito ay nasa kategorya ng 65 kilo. Ito ang aming Emil Legend 65 kilo class. Isang 32 to negatibo 8 round. Ang semifinals ng 4-player tournament. Ito ang season group competition. Ang asul na bahagi ay isang walang laman na templo mula sa Thailand. Wang Zaiwei mula sa China sa pulang bahagi. Sa simula, nakikita natin ang naunang backup plan ni Kong Si. Ang swing na ito, halatang suntok ito sa ulo ni Wang Zaiwei. Tingnan natin si Wang Zaiwei. Lumilipad na tuhod. Si Wang Zaiwei ay lumitaw bilang isang tumataas na bituin sa China sa nakalipas na 2 taon. Sa mga atletang labanan, isang kilalang manlalaro. Si Wang Zaiwei ay mayroon ding napakalakas na pundasyon sa pagsasanay sa sanda. Tingnan natin si Wang Zaiwei sa panahon ng paligsahan. Ang mga hakbang sa ilalim ng aking mga paa ay gumagalaw. At ang bilis ng kanyang mga paggalaw ay para sa kalagitnaan hanggang sa mahabang pag-atake. Kaya ang malinaw na estilo ng pamamaraan ng sanda na ito ay napakaganda. Tingnan natin ang unang laro. Patuloy na pinipilit ni Kong Si Wang Zaiwei. Bukod dito, mayroon ng ilang magkakasunod na mabibigat na suntok na lumapag kay Wang Zaiwei. Sige, magyakap ang magkabilang panig. Hiwalay na ang referee. Sa pagtingin kay Wang Zaiwei hanggang ngayon, nasa simula pa rin siya. Ilang beses na akong nagdusa ng sunod-sunod na hindi gaano halata. Ang ganitong uri ng mabigat na suntok na may backing punch. Ngayon, sa ritmo ng kanyang laro, napakalakas pa rin. Ginagamit pa rin niya ang kanyang agile curve, kakayahang kontrolin ang tempo. Harapin ang walang humpay na panggigipit mula sa walang laman na templo na ito. Tignan natin kung ano ang ginawa lang ng tempo. Ito ay isang boxing move na may isang flash. Sa aming mga freestyle fighting match, ang mga account ng boxing ay para sa isang medyo malaking bahagi. Kaya dahil sa ating boxing, ang proporsyon ng mga pamamaraan ng boxing ay medyo mataas. Kaya nakita namin na si Kong Si ay nanonood lang. Sa panahon ng pag-atake, ang mga nayanig na gawain ito, mas masarap maglakad dito. Maglalaro sa malapit na saklaw kasama si Wang Zaiwei. Ang ganitong uri ng pakikidigma sa posisyon. Okay, si Wang Zaiwei na naman. Nanginginig ang buong silid sa kaliwat kanan. Pagkatapos ay pumasok. Ayon sa datos, nakikita natin ang mga manlalaro ng Thailand. Minsan ay nanalo siya ng kampeonato kasama si Max Muay Thai. Max Muay Thai. Sa Thailand, ganoon din. Ito ay isang napakamakinis at kasiyasyang kabalakan. Kaya ang mga manlalaro na nanalo sa kampeonato. Ang kalidad ay dapat na pambihira. Ang Thai player na ito ay lubos na bihasa. Kahit na siya ay nakipaglaban lamang sa estilo ng Muay Thai, tayo ay nasa proseso lamang ng pag-aaway. Nililimitahan niya ang kanyang paggamit ng mga siko at pagbalot ng mga braso. Ngunit makikita pa rin natin ang walang kabunuhang templo na ito, ang kanyang kamaw pamamaraan, at ang kombinasyon na ito ng mga suntok at limpi ay napakalakas. Sa unang laro, nakita natin ang walang laman na templo pagkatapos natin umakyat. Ito ay isang mabigat na welga gamit ang kanyang sariling pamamaraan ng pagsuntok. Nagdulot ito ng matinding presyon kay Wang Zaiwei.
Sa susunod na ikalawang laro, tingnan natin kung magagawa ito ni Wang Zaiwei. Ang isang ito ay nakayanan ang mabigat na suntok mula sa walang laman na templo, mga banta sa sarili. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga teknikal na katangian ng kanyang sanda teknik. Kontrolin ang laro. Tulad ng sinabi ni Tingting, ang Max Muay Thai na ito ay nasa Thailand. Ito ay talagang nawala. Kabilang narito ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang purong tugma ng Thai. Kung tayo ay nasa walang kabuluhang templo na ito, makakakuha ng Max Muay Thai. Ang kampiyon ng kompetisyon na ito, naniniwala ako na ang kanyang lakas ay dapat na napakalakas. Pinipigilan nito ang pag-atake ng tuhod at pag-atake ng siko, at ang teknikal na aspeto ng pag-ugnay at pagyakap. Tayong mga mandirigma ng Muay Thai ay nasa malayang labanan nito. Sa loob ng mga tuntunin at ritmo ng kompetisyon, maaaring may kaunting kakulangan sa ginhawa sa pag-aangkop. Ngunit dahil sa mga mandirigma ng Muay Thai, ang isang ito ay nagsisimula sa pagsasanay mula sa edad na 7 o 8 taong gulang. Nagsimula na ang karera, kaya mayroon silang ito. Mataas ang talento niya sa pakikipaglaban, kaya magdagdag ng kaunti pa. Ito ay adaptive training. Ito ang tungkulin ng malayang pakikipaglaban. Ang kakayahang umangkot na ito, napaka-adaptable pa rin sa pakikipaglaban sa pag-aaway. Sa katunayan, ang boxing ay isang napakabigat na timbang. Sige, tingnan natin ngayon. Ang Kung Temple ay naglapag ng isang serye ng mga lumilipad na tuhod. Bumalik sa tamang mga hakbang. Nakikita natin na kahit na si Wang Zaiwei ay gumagawa ng alam na paggalang ng tuhod. Gayunpaman, sa relatibong pagsasalita, at kung medyo mabigat, walang direktang resolusyon tulad ng walang laman na temple. Ito ay isang makapangyarihan at mapang-api na pagsalakay. Okay, front push, patuloy na pag-atake ng tuhod. Ang dalawang panig ay nag-ugnay. Nakikita natin ang mga salitang nag-ugnay. Ito ang tuhod ni Wang Zaiwei sa walang laman na templo na ito. Napaka-agresibo pa rin, kulang sa ganitong uri ng bagay. Dahil nang pumasok ang manlalaban ng Muay Thai, ganitong uri ng pag-ugay, ito ay upang maglatag ng kondisyon para sa kanyang sariling pag-atake ng tuhod. Maganda ang pagbubuklod ng leg, kaya sila ay bumabalot sa paligid at yakapin ang mga tuhod at hangkasin. Kung ang mga halamang singaw para sa kuko, halamang singaw ay nabuo ng maayos. Patuloy na pag-atake sa kanyang sariling mga tuhod. Ito ay may isang makabuluhang bentahe, kaya makikita natin ito. Si Wang Zaiwei ay nagmula sa isang background ng sanda, Chinese kickbox. Matapos ang paglapit, dahil wala akong karanasan sa ganitong uri ng pagyakap sa pagsasama. Tignan natin kung paano niya ipinagtatanggol ang kanyang tuhod. Ito rin ay lubhang masakit. Sige, balik tayo sa pangalawang hakbang. Bukod dito, ang parehong mga manlalaro ay may sariling natatanong estilo ng paglalaro. Dahil ang mga mandirigma ng Thailand ay lumipat mula sa Muay Thai. Ang Muay Thai ay tinatawag na fork. Ito ay isang fork ng pagkasta. Ngunit para sa mga mandirigma ng sanda, sinasabi namin na scimitar. Ito ay isang semi-contact playstyle. Sadyang kontrolado ng mga boksingero ng Chino ang ilang distansya. Ito ay mas kapakipakinabang para sa iyong sarili. Ngunit ang Thai fighter ay nagpatuloy ng paunti-unti. Ito ay tungkol sa pagiging mas malapit at mas malapit. Nag-aaway din ang dalawa para sa isang distansya. Ganyan ang mga mandirigma ng Muay Thai. Hanapin ang isang malapit na hamon. Tulad ng isang opensiba at tulad ng isang maikling distansya. Kailangang lumikha ng distansya ang mga manlalaro ng sanda. Kahit na siya mismo ay may kasanayan sa ganoong distansya. Maya-maya pa ay hinawakan niya ang kanyang paa. Pagkatapos ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa sahig. Sa sandaling ito, naisip ko, sa aking palagay, ito ay isang pag-ikot at isang sipa. Sa sandaling ito, tumalikod at mag-kickback kapag hindi mo kayang labanan ang panggigipit ng kabilang partido. Gumawa ng isang spin back kick. Ito ay maganda. Ito ay isang leg grab throw sa iyong sariling kalaban. Kapag tayo ay nakakaranas ng matinding panggigipit sa harap ng pagsalakay, gumawa ng isang paatras na sipa para sa isang paglilid. Ito ay tungkol sa iyong sariling pisikal na fitness kung paano mapagtagumpayan ang kasalukuyang sitwasyon. Ito ay isang sitwasyon kung saan hindi sila nakikinabang. Ito ay isang medyo mahusay na pagpipilian. Panahon na para sa patuloy na pag-atake ng tuhod mula kay Kong Ji. Ang napili ng mga tagahanga, si Wang Zaiwei, sa pagharap sa malapitan na yakap ni Kong Si na may isang tuhod. Gayunpaman, tila walang magandang solusyon. Ang larong ito, nakikita natin ito. Pinagpatuloy ni Kong Si ang sagulitang pag-atake mula sa unang laro. Gamit ang mga diskarte sa boxing at malapit na pag-atake sa tuhod, nagdulot siya ng pinsala kay Wang Zaiwei. Malaking presyon. Bagamat alam natin na si Wang Zaiwei ay nagsimula bilang isang manlalaro ng sanda. Bagamat sinisikap din nilang samantalahin ang ilan sa kanilang kakayahang umangkop na bilis. At ang mabilis na kakayahang mag-click start na ito. Ngunit nakikita natin ang tila isang pag-atake na parang tangke laban sa walang laman na templo. Wala itong gaanong epekto. Ngayon ay nagsisimula na ang atakyahan. Pumasok ang dalawa sa isang malapit na pag-uusap. Nakita ko si Kong Si na patuloy pa ring pinipili. Ang backhand ni Sora Temple ay nagpunta mula sa una hanggang sa ikatlong.
Sa totoo lang, sa palagay ko ito ang pinaka-nagbabalta kay Wang Zaiwei. Isang teknolohiya. Okay, isa pang backup na plano. Nakita namin si Wang Zaiwei na malapit sa pagitan ng dalawa. Ang kakayahan ng katawan na labanan ang resistensya ay kapansin-pansin na nabawasan. Iyon ay nang magwalis at sumipa ang templo na walang laman. Si Wang Zaiwei ay sumalungat sa isang suntok na sumusulong ng sabay-sabay. Ngayon lang nawala ang timbang dahil sa pagkawala ng timbang. Ito ang dapat na sabay-sabay na pagbagsak ng magkabilang panig. Tumalikod si Wang Zaiwei at natagumpay na maghagis ng suntok. Nakikita namin na maaaring malinaw na nakuha ni Kung Si ang malinaw na kalamangan na ito sa una at pangalawang laro. Pakiramdam na maaari kang magkaroon ng panloob na kalamangan sa labanan. Nakita namin na ang pangatlong laro ay medyo mas pasibo. Sa palagay ko ito ay dahil sa pagbaba ng pisikal na fitness. Ngunit ang pangalawang dahilan sa palagay ko ay dahil sa walang laman na templo laro. Nangangahulugan ito na ang araw na ito ay isang apat na manlalaro. Ang mananalo sa kanila ay kailangan pa rin maglaro ng isa pang laro. Marahil ay para mapanatili ang ilang tibay para sa mga susunod na laban. May isa pang kadahilanan, kasi karamihan sa mga pumupunta ko sa Thailand. Panoorin ang laban sa Thailand mula sa kinibuang bayan ng Muay Thai. Sa Muay Thai, may angkas isa hanggang. I-download ang unang apat na manipante. Walang nagwagi na oras na para manalo sa laban. Umabot sa huling kalahati ng angkas 4, angkas 5, o angkas 5. Pabagalin ang bilis ng kompetisyon na ito. Maaari rin itong maging kailan mismo. Nabuo ang Muay Thai match na ito. Ang hindi nasabi na isa, kultura ng Muay Thai. Sa bandang huli, naramdaman ko na ang aking tagumpay ay napagpasyahan. Hindi ko na kailangan pang sumama sa iyo. Maaari rin itong maging isa sa mga ito. Sinabi namin na nanalo kami. Dapat tayong magpakita ng awa hanggat kaya natin. Nakita namin ang magkabilang panig na nag-aaway hanggang sa puntong ito. Ang magkabilang panig ay nawawala ng tibay. Sa katunayan, ang isang tugma ay inihahambing sa tatlong pag-ikot. Hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya. At kahit na higit pang pisikal na fitness, sa palagay ko ito ay isang diskarte, mga taktikal na kaayusan, at ang paglalaan ng pisikal na lakas. Ang pinakamahalagang bagay sa palagay ko ay, sa puntong ito, nakasalalay ito sa kagustuhan ng magkabilang panig. Kaninong lakas ng kalooban ang mas malakas? Sige, tapos na ang ikatlong laro. Sa ikatlong laro, ang labanan ay dahil sa pagbaba ng pisikal na fitness. Ang mga laro ay hindi kasing tindi ng una at pangalawang laro. Ang pag-aayos na ito sa pagitan ng magkabilang panig sa kalagitnaan hanggang sa mahabang saklaw. Ilang mga pagsasaayos ang ginawa, pati na rin ang ilang malapitan na pagkakaugnay, mas marami pang issue. Sa palagay ko ang laro ngayon ay talagang kapanapanabik. Maihahatid nito ito sa lahat. Sa palagay ko maganda ang tugma. Hindi bababa sa unang dalawang laro, nagpalitan ng ganitong pag-atake ang magkabilang panig. At ang paglipat na ito sa pagitan ng pagsalakay at pagtatanggol, mayroong lubos na inang. At ang nagwagi ngayon, kailangan pa rin maglaro ng isa pang tugma. Sa palagay ko ang hamon para sa kanila ay napakataas din. Kumusta mga manonood? Sa ngayon, ang aming unang laro ay ang laro. Ito ay napakakapanapanabik pa rin. Matapos ang tatlong buong pag-ikot ng kompetisyon, sino ang maaaring maging dito? Nanalo siya sa laban na ito. Sama-sama nating pagmasdan ng mas manalo. Ang desisyon ng referee, Pupong Dire, 1, 20 hanggang 20. Pupong Dire, 2, 28 hanggang 20. Nanalo ang referee no 3-28 tandang bawas 20. Referee no 4-28 hanggang 20. Nanalo ang referee no 5-28 tandang bawas 20. At ang iyong And nagwagi your ay winner, the blue corner! nanalo si Lanpang.